madaling araw pa lang, galit na ang mga residente ng West Tower sa desisyon ng City Hall na itigil ang paghigop ng tubig at pagpatay ng kuryente. Tatamaan po yung mga bus bar sa baba, may generator po kami ron. Yung basement 4, andun po yung sampit, andun yung genset. Ang level niya, pag lumampas na po sa sampit yung tubig, didiretso na po yung sa generator. Nangangamba raw kasi ang pamunuan ng Makati at BFP na baka makasama ito sa iba pang mga residente sa paligid ng kondo. Pag binubumba natin ito, pupunta to sa kanal, sa Mother Earth, nandito rin to sa pagitan lang na natin. It poses again another danger to the surroundings. Ang ikinatatakot pa ng BFP, baka maulit ang nangyari noon sa Don Antonio, Quezon City, kung saan sumabog ang drainage dahil sa gas leak mula sa isang gas tanker. Oscar Oide, nakatutok, 24 oras. At ngayon naman mga kapuso, ang ating magandang balita. Dahil nga sa pagtaas ng tubig sa Angat Dam, bunga ng cloud seeding. Pati na yung mga pagulan doon, iniwalat na po namin yan kanina, bumuti na rin ang supply ng tubig sa ilang barangay na apektado ng krisis. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sinabayan ng napakalakas na ulan ang pagrarasyon ng tubig sa Pook Pag-asa, Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ang mga residenteng halos isang buwang walang tubig, sinamantala ang pagkakataon para maligo sa ulan. Kaya kahit paano kalmado, maayos at nakangiti sila, di tulad sa nakalipas na mga araw. Sa Barangay Payatas naman, makalipas ang halos isang linggo, muling tumulo ang tubig sa kanilang mga gripo. Si Gloria Ubano, kung dati sige lang sa gamit ng tubig, ngayon bawat patak di na raw sasayangin. Kahit nung maghugas ako ng plato, yung pangalawang hugas hindi ko tinatapon para CR dahil malaking tipid yun. Sa Barangay Catalon, kung dati mahina ang tulo ng tubig, ngayon balik na sa normal. Dati kahit bukas, kahit na umaapaw, sige pa po. Pero ngayon nagtitipid na. Kaya nga mahina lang yung bukas ko yung tubig. Para hindi umapaw. Ngayong araw tumaas ng halos 1 metro ang tubig sa Angat Dam. Nakalikha na kasi ng ulan ng cloud seeding operation sa paligid ng Angat Dam. Kaya ayon sa Maynilad, nadagdagan ng kanilang supply. Mula 170 na barangay, 83 na lang ang nakakaranas ng mahigit 18 oras na walang tubig. At mula 32 na barangay, 70 na lang ang bilang ng mga barangay na wala talagang tubig. Pero kailangan pa rin daw magtipid. Hanggat hindi normal ang ating nakukuhang supply allocation, hanggat hindi natin ito nababalik sa 2.4 billion, hindi natin manonormalize ang ating operations. Ang mahalaga raw ngayon, huwag sayangin ng tubig. Huwag din daw sirain ng mga tubo kahit pa desperado na sa tubig. Sa sandaling bumalik ang supply ng tubig, payo ng Maynilad, hayaan munang tumulo ang tubig hanggang sa mawala ang manilaw-nilaw na kulay bago inumin o gamitin panlaba. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Inaasahang makakatulong din sa problema sa tubig ang isang ginagawang water treatment facility ng Maynilad. Kapag natapos daw ito, magsusupply rin sa Metro Manila ang tubig mula sa Laguna de Bay. Nakatutok si Jiggy Manica. Itong tubig mula sa Laguna Lake, sa pamamagitan ng isang tubong nakakonekta sa lawa, pumapasok ito sa pre-treated water tank kung saan pinaghihiwalay ang latak at dumi sa tubig sa pamamagitan ng pagsala. Dadaan sa tinatawag na microfiltration system kung saan sasalain naman ang mga mikrobyo. Kung mataas naman ang salt content ng tubig, dumadaan ito sa tinatawag na reverse osmosis process o ang proseso na nagtatanggal ng asin sa tubig. At ang resulta, isang malinis na tubig mula sa Laguna Lake. Potable o pwedeng inumin ang tubig. Ang Amerikanong si Anthony Wachinski, ang designer ng water treatment facility na ito ng Maynilad. Nasa 1.2 bilyong piso ang kabuuang halaga ng planta. Sakaling matapos ang proyekto sa Setyembre, kaya raw nitong mag-supply ng tubig sa mahigit 50,000 bahay. Hall Corporation developed this technology maybe 15 years ago. And we have 400 installations in America and probably 700 installations around the world. Alternatibong paraan ito ng Maynilad upang maserbisyo ng mga customers nila sa southern part ng Metro Manila. Hindi na raw kasi nakakabot sa mga lugar na ito ang tubig mula sa Angat Dam. Pinag-aralan niyang quality ng tubig sa Laguna Lake na base sa pag-aaral naman, pwedeng i-treat para maging potable water. Sa simula ng operasyon, 100 million liters daw ng malinis na tubig kada araw ang kaya nitong ibigay. At plano nilang itaas
sa 300 million liters per day, katumbas ng 1 milyong taong masiservisyo ng tubig mula sa Laguna Lake. Jigo Manica, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nakabasag-basag ang pintuang salamin ng isang ATM booth sa Timog Avenue, lungsod ng Quezon. Hindi pa tukoy ang motibo ng bumasag nito dahil mukhang hindi naman ninakawan ng ATM. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24, eksklusibo. Pasado las 2 na madaling araw nang maalarma ang mga pulis ng station ng QCPD nang maabutan nila nagkabasag-basag ang pintuan ng isang ATM booth sa may Timog Avenue, Quezon City. Ang tinutukoy na pintuan, gawa sa salaming makapal at di umano basta-basta nababasag. Agad tuloy na ginala mga pulis na baka dinistrungka at pinagnakawan ang naturang ATM. Pero nang kanilang inspeksyonin, mukha naman umanong intact ang makina. Sa kanilang ginawang pagtatanong, 2 lalaki umano nakita nagmamadaling sumakay ng isang taxi matapos mabasag ang pinto ng ATM booth. Meron daw pong 2 lalaki na nag-withdraw galing dito kanina. Anong paglabas daw po, yun, nabasag daw po itong salamin ng ATM booth. Posibleng di naman daw sinasadya ang pagkakabasag, pero dapat daw di ito tinakbuhan ng mga sinasabing lalaki. Dapat, ang ginawa po nila, nag-report po sila sa, kung may gwardiya po tayo rito, nag-report po sila, o di kaya makikipag-coordinate po sila sa nearest police station. Kung sinadya man o hindi, yan ang inaalam ngayon ng mga pulis. At bagamat mabilis na sumibat ang mga sinasing nakabasag ng pinto, kumpiyansa naman ng mga otoridad na matutukoy nila ang pagkatao ng mga ito. May mga nakakalat naman daw kasi mga kamera sa lugar na pihadong nakunan ang buong pangyayari. I-review po natin yung laman ng CCTV camera nila at yun po ang magiging basihan po natin para po doon sa huling pumasok at tumugma po doon sa oras ng pangyayari. Oscar Oida, naka-Alerto 24. May naganap na massacre sa Angeles sa Pampanga. Natagpo ang tadtad ng tama ng bala ang isang Amerikano, ang kanyang misis, ang kanilang 2 kasambahay at driver sa kanila mismong tinitirahan. Nakatutok si Jamie Santo. Nakahandusay ng matagpuan sa kanilang master's bedroom ang Amerikano si Albert Mitchell, habang may bahay niyang Pilipina na si Janet sa kusina nakuha ng mga otoridad. Kapwa sila naliligo sa sariling dugo at may tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patay rin ang 2 kasambahay ng mag-asawa na kinilalang sina Marisa Prado at Isabel Fajardo. Ang bangkay naman ang nagsisilbing driver ng mag-asawa na si Boy Vergara sa isang silid sa likod ng bahay na tagpuan. Base sa inisyal na investigasyon ng Angeles PNP, maaaring kakilala ng mga biktimang suspect. Hindi raw kasi kinakitaan ng anumang senyales na persahang pinasok ang bahay ng mga biktima. Pagnanakaw ang tinitignang motibo ng mga pulis. Na-recover kaming gamit na galing sa loob. Nadala-dala nung ilong suspect natin na nakaalis dito. Sa pagtatanong ng mga otoridad sa mga security guard ng subdivision, isang lalaki raw ang pumunta sa bahay ng mga mag-asawang Mitchell sakay ng isang tricycle. Paglabas daw nito ay marami ng bitbit ng mga gamit, kaya tinangka daw ng mga gwardya na harangin ito. Sinubukan din daw ng mga gwardya na tawagan ang mga kasambahay pero walang sumasagot. Kaya napilitan na daw puntahan ng mga gwardya ang bahay ng mga Mitchell at doon daw nadiskubre ang bangkay ng 5. Iyon nga lang, nakatakas na raw ang lalaki na naiwang mag-isa sa gate ng subdivision. Bumalik siya sa guard house at dahil nakahold nga doon sa isang kasama niya yung suspect pero hindi na niya inabutan. Pera naman ang nakikitang motibo ng kapatid ng biktimang si Janet. Marami daw kasing pautang ang mag-asawa. Ang kapatid ko na may mga pautang ito eh. Pera lang malaki siguro na involved. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras.